yung magkasunod na talata. 11:19 at ang kasunod mo, yung 12:1 na nga. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kaniyang templo ang kaba ng kaniyang tipan at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kaniyang mga paa. At sa kaniyang ulo ay may isang putong ng 12 bituin. O, kita mo kapatid na Jared. Kailan nakita yung babae? Nakita yung babae pagkatapos na mabuksan muna yung langit, yung templo. Nakita doon sa templo yung kaban. Kaban ng tipan. Kung hindi mo alam, sasabihin ko sa'yo, ang Diyos, meron siyang lalagyan ng kanyang tipan. Unang-una, yung tipan sa Israel, na 10 utos, 2 tapyas na bato, yun ay tipan. Inutos ng Diyos yun na igawa ni Moises ng lalagyan para bang kahon. Kahon na lalagyan ng 2 tapyas na bato. Ang tawag doon, kaban ng tipan. Basahin natin ang 4:13 muna ng Deuteronomio, kapatid na Daniel. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Ayan, yung unang tipan, isinulat niya sa 2 tapyas na bato. Bandang huli, dinala na ni Moises, noong sila ay nasa paglalakbay na galing sa Sinai, papunta doon sa lupang pangako, iniutos ng Diyos kay Moises, gumawa siya ng lalagyan ng tipan. Yun nga ang finally na naging kaban ng tipan sa 25 Gs ng Exodo. Ganito nakasulat. At sila'y gagawa ng isang kaban na kahoy na akasya na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon at may 1 sikot kalahati ang taas niyaon. At iyong babalutin ng taganas na ginto sa loob at sa labas ay iyong babalutin at igagawa mo sa ibabaw ng isang kornisa sa palibot. At ipagbububo mo ng 4 na argolyang ginto at ipaglalagay mo sa 4 na paan yaon at 2 argolya ang mapapasa isang tagiliran yaon at 2 argolya sa kabilang tagiliran yaon. At gagawa ka ng mga pingga na kahoy na akasya at iyong babalutin ng ginto. At iyong isusuot ang mga pingga sa loob ng mga argolya sa mga tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban. Ang mga pingga ay masusuot sa loob ng mga argolya ng kaban, hindi aalisin doon. At iyong isisilid sa kaban ang mga kinalalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. At gagawa ka ng isang luklukan ng awa na taganas na ginto na may 2 sikot kalahati ang haba niyaon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyaon. At gagawa ka ng 2 kerubing ginto na yari sa pamukpok iyong gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang 1 kerubin sa isang dulo at ang 1 kerubin sa kabilang dulo. Kaputol ng luklukan ng awa, gagawin mo ang mga kerubin sa 2 dulo niyaon. At ibubuka ng mga kerubin ang kanilang pakpak na paitaas na nililima ng luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak na ang kanilang mukha ay nagkakaharap. Sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ang mga mukha ng mga kerubin. At iyong ilalagay ang luklukan ng awa sa ibabaw ng kaban. At sa loob ng kaban ay iyong ilalagay ang mga kinalalagdaan ng patotoo na aking ibibigay sa iyo. At di ay makikipagkita ako sa iyo at makikipanayam sa iyo mula sa ibabaw ng luklukan ng awa, sa gitna ng 2 kerubin na nanga sa ibabaw ng kaban ng patotoo, tungkol sa lahat ng mga bagay na ibibigay ko sa iyong utos sa mga anak ni Israel. Kita mo kapatid, pagkatapos na yung utos ng Diyos, ibinigay ng Diyos kay Moises sa 2 tapyas na bato, gumawa siya at gumawa sila nung tinatawag na kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan, yun ang lalagyan ng tipan ng 2 tapyas na bato. Ngayon,
dapat maintindihan natin, yung tipan na yon na nasa 2 tapyas na bato, para sa Israel yon. Pero meron namang tipan ang Diyos para sa Kristiyano. Yun yung bagong tipan. Ang sabi ni Pablo, bagong tipan. 2 Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Yan, bagong tipan na spiritual naman ang tipang ito. Hindi ito kagaya nung nakasulat sa tapyas ng bato. Ito naman nakasulat sa pusong laman. Itaas lang natin dyan din sa 2 Korinto. Sa 3:3, kapatid na Daniel. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng espiritu ng Diyos na buhay, hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Ayan. Kaya meron 2 tipan. Isang tipan tinatawag bagong, dating tipan, yung lumang tipan, yun yung nakalagay sa 2 tapyas na bato, inilagay doon sa kaban ng tipan na ginawa ni Moises sa kahoy na akasya. Pero merong pang isang tipan na nakahumalili doon sa lumang tipan. Yun ang tinatawag na bagong tipan na ipinangangaral naman ng mga apostol. Na ayon kay Pablo, hindi isinulat ng tinta at hindi isinulat sa tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Kaya, ang bagong tipan, iba sa dating tipan na nakasulat sa 2 tapyas na bato. Yung bagong tipan, nakasulat yon sa puso. Yan ngayon ang ating magiging guide, kapatid. Nakita doon sa langit, yung nabuksan yung templo, nakita yung kabanang tipan at nagkaroon ng kidlat, tinig at kulog, isang lindol at malaking granizo. Iyan ang huling talata ng Kapitulo 11. Pagdating sa versikulo 1 ng Kapitulo 12, yung kasunod na talata, isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamtan ng araw. Pagkatapos maipakita yung kabanang tipan, no? Alam mo ito, kapatid na Jared, pakiusap ko, pakinggan mo mabuti, no? Kung pwede, wag ka na munang magsusulat, pakinggan mo lang. Kasi yung maliit na na hindi mo mapansin, maaaring mailigaw ka eh. Pagkatapos makita yung kabanang tipan, dahil nabuksan nga yung templo sa langit, immediately, kasunod no, nakita ni Juan isang dakilang babae. Hindi ba mayroong kaugnayan yun doon sa pangyayari, no? Nakita niya yung kabanang tipan, dahil nabuksan yung templo, para makumpleto, dapat makita niya rin yung nasa loob ng kabanang tipan. No? Hindi diniretsyong nakita yung nasa loob ng kabanang tipan, kundi ang nakita niyang kasunod, isang dakilang tanda, isang babae na nararamtan ng araw. Ang buwan nasa ilalim ng kanyang mga paa, ang kanyang ulo may isang putong na 12 bituin. At siya, yung babae, nagdadalang tao. Tatandaan mo, ito nangyari, sinasabing pagdadalang tao, nasa langit. Nakita niya sa langit eh. Siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Tapos, at ang ibang tanda ay nakita sa langit, narito, isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga ulo'y may 7 diadema, at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak. Nakita kanina sa langit yung babae, no? Aba ngayon, nasa lupa na yung babae. Bakit? Yung daw dragon, kinaladkad niya yung mga bituin sa langit, pinaghahagis niya sa lupa, tapos lumagay siya sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. May masamang tangka yung dragon. Alam mo kung sino yung dragon? Ito yung Diablo, kapatid. 12:9 na inihagis sa lupa itong dragong ito. 12:9.
At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayun, maliwanag. Yung dragon pala, si Satanas. Alam mo kapatid, ganito pangyayari. Nung makita nung dragon na yung babae malapit ng mga anak, yung mga bituin sa langit, kinaladkad niya ng kanyang buntot. Alam mo, yung mga bituin kapatid, simbolo yan ng mga anghel. Kaya sa interpretasyong bibliko, nakahikayat si Satanas ng 1/3 of the numbers of the angels in heaven. Nakahikayat siya. Kinaladkad niya ng ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit ng kanyang buntot. Ipinaghahagi sa lupa. At siya naman lumagay sa harapan ng babaeng manganganak upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Ayaw kong makalimutan mo na yung babae nasa langit. No? Nakita niya nasa langit. Tapos bakit nung manganganak nasa lupa naman yung manganganak na babae? At nung ang kanyang ipapanganak na, inagaw. Bakit inagaw? Kasi kaya inagaw, may nakaabang na dragon. Gustong lamunin yung kanyang anak. Yan ang senaryo, kapatid, na hindi yan natupad kay Maria at hindi yan natupad kay Kristo, kapatid. Alam mo kung bakit? Si Kristo nang ipanganak, hindi naman inagaw sa langit eh. Lumaki nga siya sa Nazaret eh. No? Pagkatapos, after 30 years, nag-umpisa siyang mangaral ng Ebanghelyo. Basahin natin ang Lucas, Kapitulo 3, 23, kapatid na Daniel. At si Jesus din, nang magpasimula siyang magturo ay may gulang na 30 taon, na anak ayon sa sinasapantaha ni Jose ni Eli. Nang ang Panginoong Jesus, pagkapanganak niya sa lupa ay nag-umpisa siyang magturo, 30 anyos na. Kaya mula sa edad na 1 taon hanggang 29 anyos, nasa kasama siya ni Maria at ni Jose. No? Kaya nga natuto siya ng profesyon ni Jose. Naging karpintero siya kasi karpintero si Jose. Kung si Kristo ay anak na panganay ni Maria, ang Panginoong Jesus, natuto siyang magkarpintero. Kaya nung mawala na si Jose, nangaral na si Jesus ngayon, kasi nung mag-umpisang mangaral ang Panginoong Jesus, patay na si Jose noon. No? Ang sabi ng mga Hudyo doon sa stress ng Marcos, Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangari rito sa atin ng kaniyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisuran nila? Ayun. Nung nangangaral na siya, hindi siya mapaniwalaan ng mga Hudyo. Di ba ito yung mga karpintero? Para kumbaga, iniis mo ng Panginoon sa Kristo, di ba karpintero lang ito? Ito yung anak ni Maria, di ba? Di ba ito yung kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, ni Simon? Yung kanyang mga kapatid na babae, naririto sa atin, kasama ng mga Hudyo. Kaya masasabi natin, ang Panginoon sa Kristo, nagkarpintero siya bago siya nangaral. 30 anyos na kasi nangaral eh. At nung panahon na yon, hindi na si Jose ang tinatawag na karpintero. Si Jesus na kasi namanan niya na yung trade ng kanyang ama-amahan na si Jose. Yan ang pangyayari, kapatid na Jared. Hindi si Kristo yung bata na inagaw. Kasi si Kristo nang ipanganak, hindi inagaw eh. Dinalaw pa nga siya nung mga pantas na lalaki eh. No? Inalayan pa siya ng ginto, etc. Tapos, lumaki siya. Nakita pa nga siya nung 12 anyos, nandun siya sa templo, nakikipag-usap siya sa mga pantas sa templo. Tapos noon, pagkaraan ng ilang panahon, nag-umpisa siyang mangaral. Kaya lalabas, mula 12 hanggang 18, nag-aaral na ang Panginoong Jesus ng pagkakarpintero. Ngayon, ang punto, kaya ako sinasabi ito sa iyo, para bang lalabas sa iba, malayo na, no? Pero malapit ito. Alam mo kasi kung bakit? Kasi hindi nga siya inagaw papunta sa langit. Kaya imposible na si Maria yung babae. Kasi ang ipinanganak ni Maria, hindi naman inagaw.
itong babaeng ito, nang maipanganak na yung kanyang anak, inagaw agad. Kasi may nakaabang na dyablo. No? On those basis, mag-iisip ka, kapatid na Jared. Alamin natin ngayon, sino itong babae na may utong na 12 bituin, nakadamit siya ng araw, ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa. Sino ang babaeng ito na manganganak? No? Nakita yung tanda sa langit. Ang pag-interpretasyon nila si Maria. Hindi si Maria ito kasi nakadamit ito ng araw, may buwan sa ilalim ng paa. Si Maria naman, nung nakita ko yung estatwa ni Maria sa Katoliko, ang nasa ilalim ng paa, ahas. Nakakita ka na ba no, kapatid na Jared? Nasa ilalim ng paa ni Maria, ahas. Gawa ng Katoliko yun Ngayon, siguro gumawa rin sila nung nasa ilalim ng paa niya naman ay buwan. Pagka gumawa sila nun, magkakakontra na kasi biro mo, dun sa isang nakalagay sa ilalim ng paa niya, ahas. Doon naman sa isang nakalagay sa ilalim ng paa niya, buwan. Tinayo. Ang ginawa nila pala sa isang pinagsama na nila yung buwan at ahas. Wala naman sa Biblia. Pinagsama nila yung buwan at ahas. Ayan ang paano. Nakatuwa rin, dahil sa hindi pagkaintindi ng nakasulat sa Biblia. Kung ano-ano na tuloy ang napag-iimbento. Pero tandaan mo, kapatid, bago nakita yung babae, pinakita muna yung kaba ng tipan. Kasi nga, itong babae ay tipan ito na manganganak at ang ipanganganak nito, mga Kristiyano. No? Basahin natin ang 4:22 ng Galacia. Sapagkat nasusulat na si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ang isa'y sa aliping babae at ang isa'y sa babaeng malaya. Gayunman, ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman, ngunit ang anak sa babaeng malaya ay sa pamamagitan ng pangako. Ang mga bagay na ito'y may lamang talinhaga, sapagkat ang mga babaeng ito'y 2 tipan. Ang isa'y mula sa bundok ng Sinai na nanganganak ng mga anak sa pagkaalipin, na ito'y... Ayan, pakinggan mo ako, kapatid na Jared, Meron naging 2 asawa na nanganak ng 2 anak ni Abraham. Si Ismael, yung panganay ni Abraham na anak niya yon kay Hagar. Si Hagar, isang Ehipsyo, babaeng Ehipsyo yon. Alila siya ni Sarah, na asawa ni Abraham. Nung hindi magkaanak si Sarah, ang sabi ni Sarah kay Abraham, sipingan mo yung aking alila para magkaanak tayo. Binigay niya yung alila niya na si Hagar kay Abraham. Sa kagustuhan ni Sarah magkaanak. Sinipingan naman ni Abraham, nagkaanak, yun nga si Ismael. Pero nung dumating yung takdang pangako ng Diyos, mismo si Sarah na baog nanganak. At ang ipinanganak niya ay si Isaac. Si Isaac ang pinanggalingan ng lahi ng mga Israelita. No? Kaya 2 klase ang anak ni Abraham. Sa 2 klaseng babae. Yung isang anak niya, anak sa pagkaalipin kasi alipin si Hagar ni Sarah. Si Sarah naman ay babaeng malaya. Ang kanyang anak ang wika, ipinanganak ayon sa pangako kasi nangako ang Diyos kay Abraham, magkakaroon siya ng anak kay Sarah. Bagaman wala na siyang pag-asa dahil matanda na sila, natupad ang pangako ng Diyos, nagkaanak pa rin siya kay Sarah. Kung nakasunod ka sa istorya, kapatid na Jared, ganito. Itong 2 babaeng ito, sabi ni Pablo, ang mga bagay na ito, yung 2 asawa o 2 babaeng naanakan ni Abraham, ang mga bagay na ito may lamang talinghaga, allegory. Okay. Sapagkat ang mga babaeng ito, yung 2, ay 2 tipan. Yung isang tipan galing sa bundok ng Sinai, yun yung nakasulat sa 2 tapyas na bato. Yung ibinigay sa Sinai. Pero yung isang tipan, sa 26, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas ay malaya na siyang ina natin. Ang ina ng mga Kristiyano, gaya ni Pablo at ng mga taga-Galacia, ay yung nasa taas na ang tawag ay Jerusalem na nasa itaas. Yung Jerusalem na nasa itaas, yun ang ina natin, yun ang tipan
Ang isang tipan galing sa Sinai, yung isang tipan galing sa Jerusalem sa itaas. Na itong Jerusalem sa itaas na ito, na siyang ina natin. Meron palang tipan manggagaling sa itaas sa Jerusalem. Alam mo kapatid, para maintindihan mo uli, mayroon dalawang Jerusalem. Isang Jerusalem na nasa Middle East, yun nga ang capital ng Israel. No? Na ngayon, yung Jerusalem na yon, sabi ni Pablo, polluted na yon. Marami ng kasalanang nandun sa Jerusalem na yon. Napakabulok na ng Jerusalem. Sabi niya dun sa 20:25, basahin natin kapatid na Daniel. Agar ngang ito ay bundok ng Sinai sa Arabia, at ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng kaniyang mga anak. Itinulad ni Pablo yung Jerusalem na kasalukuyan nung panahon niya, masyado nang masama ang Jerusalem. Ito ang wika, pareho lang, kapareho ito ni Agar. Ang Agar ng ito ay bundok ng Sinai sa Arabia. Ito'y katulad ng Jerusalem ngayon, yung Jerusalem na aktual sa Middle East, sapagkat ito'y nasa pagkaalipin kasama ng mga anak. Naging alipin ng kasalanan ng Jerusalem noong panahon ni Pablo. Napakasama ng Jerusalem noon. Nandun na yung kung ano-anong mga kasama ang ginagawa ng mga tao noong panahon ni Pablo. Pero pagdating sa 26, sabi niya, ngunit ang Jerusalem na nasa itaas, there is a heavenly Jerusalem. At yun yung tinatawag sa Biblia, kapatid na Jared, bagong Jerusalem. No? Basahin natin ang Apokalipsis 21:1. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, buhat sa Diyos. Ngayon, meron tinatawag sa Biblia, kapatid, bagong Jerusalem, the holy city, ang banal na syudad ng Diyos, tinatawag na bagong Jerusalem, nasa langit yon. Inihahanda ng Diyos yun para maging mamanahin nung maliligtas ng mga Israelita. Ang tawag, bagong Jerusalem. Kaya dalawa Jerusalem, isang Jerusalem na nasa Middle East, isang Jerusalem nasa taas. Ngayon, dalawa ang inilalarawan sa atin. Dalawang tipan. Isang tipan galing sa bundok ng Sinai, na nasa Arabia, yun yung 10 utos. Isang tipan na manggagaling sa itaas, sa Jerusalem sa itaas, yun yung Ebanghelyo, kapatid. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, yun ang bagong tipan. Kaya nung mangaral si Jesus, ang ipinangaral niya ay ang bagong tipan o ang Ebanghelyo. Sa uno ng Marcos 14, pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. yung Ebanghelyo, yan ang bagong tipan. Kaya may dalawang tipan. Yung unang tipan, 10 utos. Yung ikalawang tipan, yun ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo o bagong tipan, larawan ng Jerusalem sa itaas na siyang ina natin, sabi ng Apostol Pablo sa mga Kristiyano. So ang manganganak ng mga anak ng Diyos ay yung Jerusalem na nasa itaas, yung tipan na nanggaling sa Jerusalem sa itaas. Tatandaan mo, allegory yan. May dalawang tipan. Isa galing sa bundok ng Sinai, ang isa galing sa Jerusalem sa taas. Yung galing sa bundok ng Sinai na tipan, yun yung 10 utos. 4:13 ng Deuteronomio. Sabi doon, ulitin lang natin, ang kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos na inyong ganapin sa makatwid bagay ang 10 utos na kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So yun ang unang tipan, aling sa bundok ng Sinayon. Doon ibinigay ng Diyos yun. Yun ang ipinalagay niya sa kaba ng tipan. Eh nung dumating si Kristo, nangaral siya bagong tipan kasi sabi ng Diyos, inaalis niya yung una para maipangaral yung ikalawa, yung tipan na bago. 8:13 ng Ebreo. Pakinggan mo kapatid. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Datapwat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas.
2,000 taong nakakaraan, sinabi ni Pablo, nung sabihin ng Diyos ang isang bagong tipan, niluma niya yung una. Alin yung una? Yun yung 10 utos, luma na yon. At yun ay kay tumatanda na at lumilipas na. 2,000 years ago. Kaya pagdating ngayon, wala na yung yung lumang tipan eh. Hindi na yan ang tipan, hindi yung kautusan ni Moises. May bago ng tipan, yung kautusan ni Kristo, kapatid. Yung kautusan ni Kristo na yon, galing sa langit yon, doon sa Jerusalem, sa itaas, na siyang ina natin. Kaya ang ina ng mga Kristiyano ay ang tipan na bago. Hindi tayo ipinanganak sa pagkaalipin kagaya ng Israelita na pinag-uulan ng matandang tipan. Ang bagong tipan para sa mga anak ni Abraham na laya at ang mga Kristiyano ang laya. Hindi tayo ipinanganak sa pagkaalipin. Ngayon, along those lines, meron akong gustong ipapansin sa iyo, kapatid na Jared, makita mo sana yung aking pagtitiyaga kung paano ko lang maitawid sa iyo ito. No? Sana mapahalagahan ng nakikinig. Mahirap kasing itiyagain ito eh. Ewan ko kung mayroong ganun na uulit-ulitin para tiyagain. Ano? Ngayon ganito, kapatid na Jared, sa mundo, walang anumang bagay na aagawin sa darating na panahon. Walang anumang bagay na aagawin dahil pinagtatangkaan ng dyablo kundi ang iglesia. Tandaan mo, iglesia ang aagawin. Walang ibang aagawin. Sa record ng Biblia, ang aagawin yung iglesia, yung mga anak ng Diyos. 4:16 ng unang Tesalonika. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa Kita mo, kapatid, kita mo, yung iglesia, yung mga Kristiyano, pagbaba ni Kristo, bababa siya. May isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Yung namatay kay Kristo, yung mga unang Kristiyano, yung mga sila Pedro, mga apostol, yung mga sila Maria Magdalena, mga namatay kay Kristo yan eh. Sila ang unang mabubuhay na maguli. Pagkatapos nilang mabuhay na maguli, yun namang natitirang buhay. Halimbawa, dadating yun ngayon. Meron sumusunod kay Kristo ngayon. Ngayon dumating yun, yung nabubuhay na natitira na sumusunod kay Kristo, aagawin kasama nila nung mga nabuhay na maguli, aagawin sila. Pagsasamahin, patay bubuhayin, namatay kay Kristo, at yung nabubuhay kay Kristo, pagsasamahin agad yun, aagawin. Bakit aagawin? Kasi nga, doon sa talinghaga, may nakaabang na dragon gustong kainin yung ipapanganak ng babae. Tandaan mo yung babae, antipan. Ngayon ganito, aabang yung dyablo, pagkapanganak, lalamunin. Kapatid, ang panganganak, para magkaanak, 9 na buwan, in the natural manner. Unti-unti yung bata, lumalaki. Pag dumating na yung 9 na buwan, naka-due na, doon lalabas yung buong bata. Ang iglesia, sa panahon ni Kristo at hanggang ngayon, binubuo pa yan. No? Lahat ng mga sa Diyos na magiging dapat, pinagsasama-sama ng Diyos yan, parang bumubuo siya ng isang katawan. Pag nabuo na yon, ang tawag doon, taong bago. Pag nabuo na yon, basahin natin ang Epeso sa 2, versikulo 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at iginiba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. Ayan, kapatid, sabi ng Panginoon, ng Apostol Pablo, si Kristo ang ating kapayapaan. Pinag-isa niya ang dalawa. Ano ba yung pinag-isang dalawa? Hindi kumpleto ang pagkakatranslate sa Tagalog eh. Kung uumpisahan natin yan sa 2:11, lalo na kung sa Bibliang Kastila, sa Ingles, Portuges, ang mga salin doon sa punto na yan maganda. Meron dalawa na pinag-isa. 2:11 muna, kapatid na Daniel, sa Tagalog.
Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Ang nagsasalita si Pablo sa mga taga-Epeso. Sabi niya sa taga-Epeso, alalahanin nyo nung una kayo, kasi ngayong panahon na to, nung kausap sila ni Pablo, ano na sila niyan kaanib na sila sa iglesia, yung mga taga-Epeso Pero nung unang panahon kayo, mga alalahanin nyo, kayo nung una, mga hintil kayo, Gentiles, labas sila sa Israel. Kasi sa Biblia, kapatid na Jared, ang mga hintil yung nasa labas ng community ng Israel. Labas ng Israel ang tinatawag na Gentiles or heathen. Basta labas sa nation of Israel, tinatawag na heathen or Gentiles or nations ang tawag sa iba-ibang translation ng Biblia. Sabi ni Pablo sa mga Epeso, taga-Epeso, nung una, mga hintil kayo, tinatawag kayo na di pagtutuli kasi yung Israelita tinatawag na sa pagtutuli kasi lahat ng lalaking Israelita, anak ni Abraham, inutusang magtuli sa ikawalong araw. Ngayon, itong mga hintil, hindi tuli. Noong panahon na yon, sabi ni Pablo sa 12, mga kayo'y hiwalay kay Kristo. Pakibasa kapatid na Daniel. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Ayan, nung panahon na yon, kayong mga hintil, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kayo kabilang sa bansa ng Israel. Mga taga-ibang lupa kayo, strangers kayo. Sa mga tipan ng pangako, at wala kayong pag-asa, wala kayong Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon, nung maging Kristiyano na sila, kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, na sapagkat siya ang ating kapayapaan, sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, na kanyang iginiba, pinag-isa ang dalawa. Alin yung pinag-isa ang dalawa? Siya ang ating kapayapaan, pinag-isa niya yung dalawa. Yung hintil at saka Israelita, pinagsama niya. No? Siya ang naging kapayapaan between the Israelites and the Gentiles. Yung dalawa na lahing Israel at lahing hintil, pinag-isa niya ang dalawa. Iginiba niya yung pader na nagpapahiwala, yung mga batas na palatuntunan. Kasi sa Israel, bawal makipag-usap sa mga hintil. Noong una, bawal kumain ng pagkain ng mga hintil, bawal mag-asawa sa mga hintil. Ang lawak niyan kung babasahin ko lahat sa iyo, kapatid, ano? Kaya sabi ko sa iyo, malawak ito Ang mga Israelita nakabukod sa hintil. At hindi sila nakikisama, nag-aasawa, hindi sila nakikikain, hindi sila nakikipagkaibigan sa mga hintil, mga Hudyo, hindi makipag-usap, hindi sila nakikipag-usap sa mga hintil. Basahin natin ang tagpo sa balon ni Jacob sa 4:9 ng Juan. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng mainom sa akin, na ako'y babaeng Samaritana, sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Yan. Ang mga Hudyo, di nakikipag-usap man lang sa mga Samaritano. Nandidiri sila sa mga hintil. Pero nung dumating si Kristo, iginiba niya yung pader na nasa gitna ng hintil at saka ng mga Hudyo. Inalis niya yung nagpapahiwala, yung mga batas na bawal makipag-usap, bawal kumain, etc., etc. Inalis ni Kristo yon. Kaya sabi sa 15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan, inalis niya na may mga batas at palatuntunan upang sa dalawang nasyon, Israel at Hintil, upang sa dalawa lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Pagka pala na nagtagumpay na ang Panginoon Kristo, pagsamahin ang mga Hudyo at ang mga Hintil, pagsamahin, gagawa siya ng isang taong bago. Paano niya pagsasamahin? Sa 16, kapatid na Daniel. At upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ayon, pagkakasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos. Ang katawan kasi iglesia, kapatid.
Kaya sa pamamagitan ng iglesia, yung dalawang lahi na magkabukod, magkaaway nung una, pagdating ni Kristo, ang hintil, ang mga Hudyo, pinagsama niya sa isang katawang sa Diyos. Yung katawan yun ng iglesia, Colosas 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ayan, pinagsama niya sa isang katawan ang hintil at ang mga Hudyo. Ayon, binuo niya ngayon isang katawang sa Diyos at tatawagin isang taong bago. Ano yung pagbubuo? Para lang yun yung panganganak ng babae. Habang tinitipon, pinalalaki yung bata sa tiyan, 9 na buwan yun bago ipanganak. Ang iglesia, ipinanganganak ng Jerusalem sa itaas, yung pinanganganak ng tipan na nanggaling sa Jerusalem sa taas. Yung ebanghelyo, yun ang bagong tipan, nanganganak yun. Ngayon, nanganganak yung ebanghelyo. Basahin natin sa Galacia. Pakinggan mo ha, sa Corinto 4:15. Sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayan, ang ebanghelyo nanganganak eh. Yan yung tipan na galing sa Jerusalem sa taas, dinala niya sa lupa. Nanganganak yan hanggang ngayon. Kaya halimbawa, ako pinapangaral ko ebanghelyo, manganganak yan. Sana makasama ka doon sa maipapanganak ng ebanghelyo, no? Pag nabuo na ngayon yung katawan, yung iglesia, nabuo na, yung kabuuan nun, inaabangan ng demonyo para wasakin. Ang katunayan, ngayong hindi pa nga buo, nung panahon pa ng mga apostol na nag-umpisa yung iglesia, gusto nang wasakin ni Satanas eh. Mga Kristiyano, inuusig, tinutukso para humiwalay, ganon. Pero nabubuo yan unti-unti. Sa panahon ng mga apostol, nabubuo. Para bang yung ebanghelyo, mailalarawan mo sa isip mo, ang ebanghelyo pala, ang ina ng Kristiyano, unti-unting nanganganak. Sa panahon ni Pablo, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng ebanghelyo, sabi ni Pablo. Unti-unti, sa pangangaral ng ebanghelyo, na ipapanganak, naiipon yung mga Kristiyano. Pagdating ng kahuli-hulihang nakatakdang maanib sa ebanghelyo, sa iglesia, sa Biblia, yun na yung darating na, kumbaga, yun na yung 9 na buwan, ipapanganak na, mabubuo na. Aabangan ng Diablo yun. Para lamunin niya o perwisyuhin, pero aagawin ng iglesia. Sabi ni Pablo, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, may pakakak ng Diyos. Ang nangamatay kay Kristo unang mabubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nabubuhay na natitira, yung sumusunod kay Kristo, aagawing kasama nila sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Aba, edi hindi pala si Kristo yung aagawin. Ang aagawin ng iglesia para salubungin si Kristo. Sana naintindihan mo, kapatid na Jared, ano? Pag nabuo na yung iglesia, aagawin siya kasi nga may tangkaan Diablo na wasakin ng iglesia. Sa kahuli-hulihang maaanib, pagdating na noong panahon ng tapos na ang pangangaral sa ating panahon, mabubuhay na, bababa na si Kristo. Tutuparin niya yung pangako niya na babalikan ko kayo, sabi niya sa mga apostol noong una. Paparoon ako sa Ama, pero hahanda ko kayo ng kalalagyan, babalikan ko kayo. Kukunin ko kayo sa akin. 14:3, kapatid na Daniel, ang hirap talaga nung nagsasalita ka, walang sitas eh. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ayon, babalik siya. Kaya sabi ni Pablo, bababa siya mula sa langit. Yung kanyang mga lingkod na namatay, mula nung unang siglo na namatay kay Kristo, bubuhay niya yung maguli. Tapos yung mga nabubuhay naman, na natitirang buhay pa, pagsasamahin ngayon yun, yung mga nabuhay na maguli, at saka yung buhay na dinatnan, aagawin. Walang ibang aagawin sa lupa, kundi ang iglesia, kapatid. Kaya yung anak na lalaki, larawan ng isang bagong tao, bagong panganak, ayon, ang aagawin. Ang iglesia yun. Kaya, ang nanganak na babae, doon sa iglesia,
Yung babaeng nagdaramdam sa panganganak, yun ang ebanghelyo na galing sa Jerusalem sa itaas. Yun ang nanganganak ng nanganganak ngayon. Na ang ibig sabihin, binubuo ang sangkap ng katawan na iglesia, kamalaki na nakadyo na para ipanganak. Ayun, nag-aabang ang demonyo. Kaya aagawin ng Diyos pag nakabuong-buo na. Kasi kinukumpleto yung iglesia kapatid, ano? Para magbigyan kita ng ideya sa 6:9 ng Apokalipsis. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, O Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" At binigyan ang bawat isa sa kanila ng isang maputing balabal. At sa kanila'y sinabi na mangagpahinga pa ng kaunting panahon hanggang sa maganap ang bilang ng kanilang mga kapwa alipin at ng kanilang mga kapatid na mga papatayin namang gaya nila. Kita mo? Merong bilang na hinihintay . Yung mga nagpapahingang kaluluwa dun sa altar, nagtatanong sa Diyos, hanggang kailan mo kami ipaghihiganti? Doon sa mga nagsipatay sa amin sa ibabaw ng lupa, binigyan ika sila ng isang balabal na maputi, bawat isa. At sinabi, magpahinga pa kayo ng konting panahon. Konti na lang, malapit na, hanggang sa maganap ang bilang ng inyong mga kapatid at kapwa aliping, papatayin din namang gaya nila. So merong hinihintay na tiempo na matipo na lahat yung mga alipin ng Diyos. Kumbaga parang yung isang bata, iniintay na makumpleto na yung kanyang yung sanggol sa tiyan bago ipanganak. Ganun ang iglesia. Sa panahon ito, kinukumpleto yan, ipinangangaral ang ebanghelyo para maragdagan. Lahat matawag yung mga taong talagang makadiyos. Pagkabuo na yan, yun na, dadating na si Kristo. Kasi alam niya, inaabangan ng dragon yan, aagawin. Kaya aagawin, may nag-aabang nga . Yun ang nakasulat dun sa talinghaga dun sa Apokalipsis. Nakita niya yung babae na nadaramta ng araw, may 12 bituing nakaputong sa kanyang ulo, ang buwan nasa ilalim ng kanyang paa, tapos nagdaramdam siya sa panganganak, no? Buntis siya. At nakakita ng isang tanda pa uli, yung dragon nakita na may 10 sungay at may 7 ulo. Tapos sa kanyang ulo may mga diadema, yung dragon, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Bakit dinala ng dragon yung mga bituin sa langit? Dinala dito sa lupa. Mga demonyo yun mga anghel ng diablo yun Katulong niya yon para sirain yung bata na ipapanganak. Katulong ng diablo. Kaya lang, ang nangyari, sabi doon sa talata, nanganak yung babae, inagaw yung kanyang anak. Inagaw na, bakit? Nandito kasi sa lupa yung mga ipapanganak Bagaman yung tipan o yung ina nang galing sa langit, na ituro yun dito ni Kristo sa lupa, yung tipan na galing sa langit. Kaya dito naganap yung pagkapanganak. Kaya dito nag-aabang ang diablo, hindi sa langit. Nakita yung tanda nung umpisa, yung babae nasa langit, yung dragon din nasa langit. Pero nung magaganap na yung panganganak, bumaba na yung dragon dito. Aabangan yung pagkapanganak. Kasi sa lupa magaganap yung pagkapanganak nung bata na ipapanganak nung babae. Na hindi si Maria. Kasi pagkapanganak nang mabuo na yung bata, inagaw na agad Hindi si Kristo yon. Ang katunayan, hindi si Kristo yon. Sa pag-agaw, sasalubungin sila ni Kristo sa alapaap. May ideya ka, kapatid na Jared? Opo. Maliwanag po. Sobrang liwanag po. Salamat sa Diyos. Kasi sa haba nito, meron na akong mga talatang hindi na lang binasa. Sinabi ko na lang, At meron pang mga bagay na nakaka-surrounding dyan Hindi ko lang talaga pinasabing lahat kasi maraming nakaabang naman kasi diyang mga mga aso at baboy na mga pastor naman luloko, baka ipanloko pa sa iba
Bawal ni Kristo kasi yun doon sa Mateo 7:6. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa at mangagbalik at kayo'y lapain. Ayon, yung perlas, larawan ng aral ng Diyos yun, bagay na banal. Huwag ikaw bibigay sa aso at saka sa baboy. Ang aso sa Biblia, mangangaral yan na manluloko 56:11 ng Isayas. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay mga pastor na hindi nakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. Yan yung mga mangangaral na pakinabang, pera, ang layon. Ang tawag ng Diyos, mga aso, matatakaw. Walang kabusugan yan. Ang mga ito, pastor na hindi nakakaunawa. Yung ipinapaunawa sa iyo ng Diyos, pag ibibigay mo lahat dyan sa mga aso na yan, kakasangkapanin pa yan para manloko ng kapwa. Kaya kung naintindihan mo man, kapatid, pakiusap ko sa iyo, huwag mong i-share sa mga pastor na aso. Kakalakalin nila yan. At ako, ang pag-asa ko, ang gabay ng Espiritu Santo ng Diyos, ang magpapaunawa sa atin, nitong mga bagay na ito, na malalalim na ito kapatid. Pero hindi pa tayo tapos. Yung babae, nararamta ng araw. Ano ba yung araw na sinasabi? Nakadamit dun sa babae. Para maintindihan mo ang mga detalye. Sa 4:2 ng Malakias, ganito nakasulat. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Ayun, ang sabi ng hula ng Diyos, sisikat ang araw ng katwiran, the Sun of Righteousness. Mayroon palang tinatawag sa Biblia, Son of Righteousness. Sisikat yon sa mga natatakot sa Diyos. Maliliwanagan sila nung araw ng katwiran. Alam mo, yung ebanghelyo, nakabihis yun ng katwiran Yung katwiran dyan na tinatawag na katwiran, yan yung tinatawag na justice. Dikaiosune sa Grego. Ang kahulugan nun, ang real kahulugan ng dikaiosune na itinranslate sa Tagalog na katwiran, ang kahulugan nun ay equity of character or act. Justification. Justisya yun Ang babae, kung yun yung tipan, yung babae, nakadamit siya ng katwiran o ng justice o equity. Ano ba yung kinaroroonan ng justice o ng katwiran at equity? 1:16 ng Roma. Pakinggan mo, kapatid. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng Ang liwaliwanag, sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Tandaan mo, yung ebanghelyo, yan ang bagong tipan. Yan ang galing sa Jerusalem sa itaas. Yan ang ikaliligtas ng mga Kristiyano, ebanghelyo. Hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo. Siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay Hudyo at saka gayon din sa Grego. Sapagkat dito, sa ebanghelyo, ang katwiran ng kaya yung katwiran ng Diyos, yun Kaya tama yung description sa allegory o sa vision, yung babae nararamta ng araw. Yung araw yun ng katwiran. Yung ebanghelyo na siyang babae, ang damit-damit niya ay katwiran, dikaiosune o ang kahulugan, justice, equity, in act or character. Kaya ang ebanghelyo, napaka-equitable yan Justice yan, walang maaagrabyado pagkasusundin ng ebanghelyo. Tamang-tama yung pagkakalarawan. Anong araw? Yung katwiran o justice. Maraming luminaries sa langit. Mga bituin, araw at saka ang buwan. Nire-reflect niya lang yung liwanag ng araw. Ang talagang liwanag, yung araw, yung sun,
at saka ang mga bituin. Pero ang buwan, sa lahat ng liwanag na nakikita mo, hindi totoong maliwanag yan. Kaya pagka natatakpan ng mundo, yung bahagi ng buwan, natatakpan ng mundo, makikita mo, wala siyang liwanag eh. Pag halimbawa, merong crescent moon, merong half moon, yung kalahati ng buwan, makikita mo, pero madilim yung kalahati. Kasi yung liwanag na nanggagaling sa araw, natatakpan ng mundo. Kaya ang buwan ay nagre-represent ng hindi totoong liwanag. Naintindihan mo, kapatid? No? Yung babae, yun ang tipan ng Diyos, doon talagang liwanag yun. Pero nasa ilalim ng paa niya, ang buwan, ang hindi tunay na liwanag. No? Na kumukuha lang ng reflection mula sa araw, kumbaga sa buwan at sa araw o sun. Kaya, alam mo kapatid, sa mga relihiyon ngayon, meron mga buwan eh. Hindi naman talaga maliwanag, nagpapakunwari lang. Basahin natin ang 11:13 ng ikalawang Korinto. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kaya merong mga iglesia, may mga samahan, may mga apostol daw sila, may mga ministro sila, pero nagpapakunwari lang, parang buwan lang yan. Hindi naman talagang maliwanag. At ang liwanag nila, hindi inherent. Meron ka makikita liwanag, pero hindi inherent. Hindi naman totoong maliwanag yung buwan eh. Nagre-reflect lang siya ng liwanag ng araw. Kaya ang pagkakalarawan sa kadakilaan nung babae na siyang tipan ng Diyos na ebanghelyo, yun ang maliwanag talaga. Nasa ilalim ng paa niya eh. Pagka nasa ilalim kasi ng paa, ibig sabihin, hindi siya dominating. Ang nakaka-dominate, yung kakaapak sa kanya. No? Kaso sa Katoliko, nilagyan ng ahas yung buwan. Talagang makikita mo yung confusion ng Iglesia Katolika sa mga hiwaga sa Biblia. Nilagyan nila si Maria ng ahas sa ilalim ng paa. Ano? Maling interpretasyon na naman yun eh. Alam ko yung ibig nilang sabihin, ba't nilagyan nila si Maria ng ahas sa ilalim ng paa? Kasi, ang sabi dun sa Roma 16, pakinggan mo ha kapatid sa 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon sa ilalim ng inyong mga paa. Ang biyaya... Sa ilalim ng paa ng mga Kristiyano, dudurugin ng Diyos si Satanas, na ang si Satanas larawan ng ahas na dumaya kay Eva. Si Satanas. Aba, ang ginawa nila, nilagay sa ilalim ng paa ni Maria. Hindi naintindihan na hindi naman si Maria ang dudurog. Ang dudurog sa ahas, yung binhi ng babae. At yung babae na yun, hindi si Maria yun. No? Pakinggan natin ang Genesis, Kapitulo 3, versikulo 15. Satos kay Eva. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. Ayun. Yung babae at saka yung ahas, parehong may binhi. Yung diablo, may binhi yun. May mga tao ng demonyo. Yung naman babae, meron namang sa Diyos, binhi ng babae. Pag-aalitin ko kayo, sabi ng Diyos kay Satanas, pag-aalitin ko ikaw at ang babae. At ang iyong binhi at ang kanyang binhi, sabi ng Diyos kay Satanas, ito ang dudurog ng iyong ulo. Aba, yung palang dudurog sa ahas, yung binhi ng babae. At ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Ang madudurog naman ni Satanas, yung sakong lang. Mo kapatid na Jared, yung sakong, ang nandoon, mga dead cells. Yung mga makakasama sa iglesia na mga patay na hindi sumusunod talaga sa aral, parang sakong yun, may mga dead cells sa iglesia. Yun lang ang matatalo ng diablo. Pero, yung binhi ng babae, dudurog siya sa ulo ni Satanas. Ayun. Ang ginawa ng mga Katoliko,
Si Maria ang pinapadurog. Mali eh. Englishin mo nga, kapatid na Daniel. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. It is even more clearer in English. I will put enmity between thee and the woman. Kausap ng Diyos yung ahas, the serpent. There will be a forever enmity between the woman and the serpent. And between thy seed and her seed. Eat the seed of the woman. It shall bruise thy head. Hindi sinabi ron, she will bruise thy head. Hindi. I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed, the seed of the serpent, and her seed, the seed of the woman. It, the seed of the woman, shall bruise thy head. And the seed of the woman are those that were born of the woman. They are the Christians, representing the church of the New Testament. And the Apostle Paul said to the church in 1620, the God of peace shall bruise Satan under your feet, under the feet of the church, not under the feet of Mary. Nakukuha mo, kapatid na Jared, kung gaano pagkaligaw ng Iglesia Katolika. Opo, Brother Eli. Siguro, mga kababayan, mga kapatid, kung meron kayong mga tanong dito sa ating pinag-aaralan, open naman po kami para sa inyong mga tanong. Meron naman sagot ang Biblia sa lahat ng po pwedeng duda na that will surface on the way sa pag-aaral natin ito. Pero ang isang bagay ang natitiyak ko sa inyo, hindi si Maria yung babae. That woman is a spiritual woman, not a literal woman. At hindi rin si Kristo yung anak niya para agawin. Christ can take care of himself. He needed not be caught o para agawin. Si Kristo agawin, ba't agawin? Ang aagaw nga si Kristo eh. Bababa siya mula sa langit eh. May isang sigaw, may tinig na arkanghel, may pakakak ng Diyos. Sana lahat kayo mga kababayan na nakikinig ay magkaroon kayo lahat ng interes sa mga bagay ng kasulatan. Kasi sa pamamagitan yan, magkakaroon tayo ng awareness sa trabaho ng demonyo at sa trabaho ng Diyos. Makakaiwas tayo sa trabaho ng demonyo, makakapunta tayo doon sa side ng Diyos, doon sa panig ng Diyos, para tayo ay huwag maging biktima ni Satanas. Kaya lang, kung paniniwalaan ninyo ay ang paliwanag ni San Alfonso at saka yung paliwanag ni Kelly, magkakaligaw-ligaw ka niyan. Si Maria pala yung babae. Pinanganak si Kristo, inagaw. Hindi naman totoong inagaw si Kristo pagkapanganak. Nangaral pa nga sa lupa bago siya nagkatawan, bago siya namatay. Nung mamatay siya, nabuhay siya maguli. Tapos, pumanhik siya sa langit, hindi siya inagaw. Pumanhik siya by his own power, pumanhik siya. 4:8 ng Epeso, pakinggan nyo. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Umakyat siya, nung pumanik siya sa langit, umakyat siya. Hindi siya inagaw. Para sabihin mo si Kristo yan, mali, kapatid na Jared eh. Sa lahat ng sentido, mali eh. Hindi umakyat sa langit si Kristo na inagaw. Kundi umakyat siya by His power and by His authority. Pagkabuhay niya muli sa mga patay, after 40 days na nakikipag-usap sa mga apostol, umakyat siya. Umakyat siya sa langit. Hindi siya inagaw. 13 ng Juan. At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. Ano ibig sabihin nun, kapatid na Daniel? Maliwanag naman po, kapatid na Eli, walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Tsaka umakyat po siya, sabi nyo nga po, sa sarili niya yon, umakyat siya
At siya po, nanggaling doon sa langit. Hindi po siya inagaw o kung ano pa man na kagaya ng sinasabi nila na nakakapagtaka nga po bakit ang Panginoong Jesucristo yung sasabihing aagawin. Ba't siya kailangang agawin? Nagkaroon naman po siya. Pwede naman siyang pumunta doon sa kanyang kapangyarihan, kapatid na Eli. Kapatid na Daniel, hindi siya kailangan agawin. Bakit? Kulang pa si Satanas sa kanya. Opo. Paano Kaya siya niyang harapin yun. Kahit abangan siya noon, kulang si Satanas sa kanya. Wala kwenta sa kanya si Satanas para kailangan pa siyang agawin. Maling application yan sa Biblia. Ang katunayan, sa 14:30 ng Juan. Pakinggan niyo mga kapatid. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipe ng sanlibutan at siya'y walang anuman sa akin. Is nothing para kay Kristo. Walang anuman siya sa akin and had nothing in me. He has no business in me. He has nothing in me. Wala siyang anuman sa akin. Hindi takot si Kristo kay Satanas para siya agawin. Kung talagang siya yung batang ipinanganak. Ano magagawa ni Satanas doon? Anak ng Diyos yun. Nasa ibabaw ng lahat ng bagay yun na nilikha ng Diyos. Paano mo sasabihin parang aagawin siya? Mali yung interpretasyon na si Kristo yung bata inagaw nung ipanganak. Hindi niya ba kaya ipagtanggulan sarili niya? At hindi ba niya kayang siya ay umakyat mismo? Makakaakyat siya. Sa lahat ng mga talata, umakyat siya. Hindi naman siya inagaw Ang inaagaw lang at ang aagawin lang talaga ang iglesia. Ngayon, may mga kasunod pa yan Pagkatapos kasi ng pag-agaw, may susunod May mangyayaring digmaan sa langit. Magre-rebelde na yung dragon. Lulusob na sa langit. Haharapin naman siya ni Miguel Arcangel. May kasunod pang pangyayari.